Ang Panginoon natin ay Diyos na makapangyarihan. Sa hapon na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo na ang Panginoon ay wala po doon sa tomb. Wala po siya doon sa libingan. Siya po ay nabuhay muli. He is risen. Amen. He is risen. At napaka-importante po ito sa buhay nating mga mananampalataya. Napaka-importante po ito na maunawaan ng bawat isa na ang Panginoon ay hindi po kailanman napanatili ng kamatayan. At dahil buhay ang Panginoon, dahil ang Panginoon natin ay nagtagumpay, Amen. tayo man ay magtatagumpay. Yan po ay pangako sa atin ng ating Panginoon na buhay. Jesus is risen. Alam niyo po, yung mga babae na pumunta roon, no? Sila Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago, at maging ang si Salome, ay makikita natin na sila yung naglakas ng loob na pumunta doon sa puntod. Merong mga bagay na sila ay pinagpalit. Alam niyo po, pag pinag-aralan natin sa salita ng Diyos doon sa Numbers 19, pag ang isang tao ay napalapit o napahipo sa isang patay, siya po ay tinatawag na marumi, no? Ceremonially unclean. At 7 araw po yan na siya po ay ituturing na marumi, at meron pa silang ritual na kailangan gawin. Pangalawa, makikita natin na itong mga babae na ito ay merong tunay na pagsunod at pagnanasa sa Panginoong Jesus na mapaglingkuran, no? Meron silang pagnanasang mapaglingkuran ang ating Panginoon maging sa kanyang kahuli-hulihang hantungan. Habang ang mga kalalakihan na alagad noon ay hindi mo mahagilap, nagtatago, natatakot, itong 3 na kababaihan ay naglakas loob. Sabado pa lamang ay inihahanda na nila ang mga pabango na gagamitin nila para sa pagpahid sa katawan ng ating Panginoon o sa labi ng ating Panginoon. May kita rin natin sa kanila na hindi nila alintana anuman ang sasabihin ng mga tao. Ano man ang sasabihin ng kanilang mga kakilala. Maari silang ipahiya nung panahon na yon dahil, akala ba namin ang Panginoon ninyo ay napakamakapangyarihan, bakit siya namatay? Pero hindi po nila alintana anuman ang sasabihin ng mga tao, basta ang gusto nila mapaglingkuran ng Panginoon, makalapit sa ating Panginoon. Hindi rin nila alintana ang panganib na sila ay maibilang sa mga tao na sumusunod sa Panginoon. Natatandaan natin na sila ay nanganib, maging ang Apostol Pedro ay nanghina at tinatwa ang Panginoong Jesus. Pero itong mga kababaihan na ito, hindi po nila tinatwa ang Panginoong Jesus. At dito rin ho makikita natin na ang ating Panginoon ay hindi po kailanman ipapahiya ang mga sumusunod sa Kanya. Ang sabi doon, yung binata na nakita ng mga kababaihan na isang anghel, ang sabi, huwag kayong magtaka, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus, siya'y muling binuhay. Wala siya rito. He is risen. He is not here.
Alam niyo po, nung papunta doon ang mga babae, meron silang pinoproblema. Ang pinoproblema nila ay ang malaking bato na inilagay doon sa kuweba, na kung saan inilagay ang labi ng ating Panginoong Hesus. Subalit, kahit alam nila na merong malaking problema, merong batong nakahadlang, sila ay humakbang pa rin sa pananampalataya. Alam niyo po, ganyan din sa ating buhay. Maaring meron tayong naiisip na mga malalaking bato at problema. Pero sa ating paghakbang sa pananampalataya, ito man ay iniisip natin, lagi natin tatandaan, yung mga bagay na iniisip natin, naisip na ng Panginoon. Yung iniisip nilang hadlang, paano natin tatanggalin yung malaking bato? Pagdating nila doon, wala na ang malaking bato. Wala na yung hadlang. At wala rin ang labi ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon. Nakakatuwa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming pagkakataon na may isip natin na may hadlang, may malaking bato, may maraming dahilan na sasabihin natin, hindi po pwede. Pero pag oras na tayo humakbang sa pananampalataya, yung iniisip nating hadlang, yung iniisip nating nakatabing doon sa pagpapala, tinanggal na pala ng Panginoon. Amen. Amen. At yun po yung makikita natin dito, grabe ang Panginoon. Napakabuti yan ng Panginoon. Napakamakapangyarihan ng Panginoon. He is risen. Hindi po siya napigilan ng malaking bato. Ang isip nila Pilato, naku, baka nakawin ang katawan ng Panginoon, Jesus. Kaya nilagyan nila ng malaking bato, nilagyan din nila ng mga gwardya. Pero, mas higit sa malaking bato, ang ating tunay na bato. Alam niyo po, ang tunay na bato ay si Kristo Jesus. Walang malaking bato na magagawa ang tao na mahahadlangan ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, kung ikaw ay nag-iisip na may malaking bato sa iyong buhay, sasabihin ko ito sa iyo, ang mabuting balita, alam na ng Diyos ang malaking bato bago ka pa humakbang sa pananampalataya. Amen. At sa paghakbang mo sa pananampalataya, yung iniisip mong malaking bato, pagdating mo sa tamang lugar at sa tamang panahon, makikita mo, inalis na yon ng Panginoon. Jesus is risen. Ngayon, dahil ang Panginoon ay nabuhay muli, ano ang gagawin natin? Ang sabi nung anghel, humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, but go tell his disciples. At nasaan sila noon? Sila po ay nasa Jerusalem noon. At ang pupuntahan nila ay Galilea. Gaano kalayo ang Galilea sa Jerusalem? No? Gaano kalayo yun? Yun po ay merong higit na 100 kilometro. Nasa 137 kilometers ang layo po no. Kung yun po ay, kung dito po sa Taiwan, ang ibig sabihin yun ay mula Taipei at lalagpas po ng Hsinchu. No? Ganong kalayo. At kung ito ay lalakarin, mahigit 24 oras o nasa 28 oras na paglalakad. Alam niyo po, nung sinabi ng anghel, ang sabi ng anghel, nauna na ang Panginoon. Pinapunta
ng anghel ang 3 kababaihan sa Galilea, pero nauna na ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito ang mabuting balita. Pag may pinagagawa sa atin ng Panginoon, lagi natin tatandaan, nauna na ang Panginoon. Amen. May pinagagawa sa iyo ang Panginoon, minsan natatakot tayo. Nahanang ba tayo? Ang mabuting balita, nauna na ang Panginoon. Maging sa mga kamanggagawa ko na nakapanonood ng broadcast na ito, iniisip natin siguro ano na ang mangyayari sa isang buwan, ano na ang mangyayari sa susunod na linggo, ano na ang mangyayari. Nauna na ang Panginoon. Nauna na ang Panginoon. Alam na ng Panginoon. Nung merong pakakaining 5,000 kalalakihan, nagtanong ang Panginoon. Pero, bago siya nagtanong, alam niya na kung saan at kung papaano niya pakakainin yung 5,000 kalalakihan. Mga kapatid, parating pa lamang ang pagsubok, nauna na ang Panginoon. Amen. Parating pa lamang yung misyon, nauna na ang Panginoon. Parating pa lamang yung iyong mga alalahanin, nauna na ang Panginoon. Ang mabuting balita, buhay ang ating Panginoon. Huwag ho tayong panghinaan. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa sa Panginoon sapagkat siya ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Gaano ka-importante na malaman na ang Panginoon ay buhay at nabuhay muli. So to know Jesus is to know the power of His resurrection. Pagka nakilala mo ang Panginoon, sa ating kapanahunan, makikilala mo ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Ang sabi ni Apostol Pablo, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan na kanyang muling pagkabuhay. Makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano ho ba ang hinahanap ninyo bilang mananampalataya? Mga kapatid, bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan, higit ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Higit po yan sa pagkabuhay ni Lazaro. Si Lazaro, nung siya po ay nabuhay, siya rin ay namatay. Pero ang Panginoong Hesus nabuhay at hindi kailanman namatay. Hindi na ho siya muling namatay. Isang beses yun. Para saan? Para tayo na nabubuhay para sa Kanya ay magkaroon ng kasiguruhan, ng katagumpayan, upang tayo na nananampalataya sa Kanya ay namatay kasama Niya at muling bubuhayin kasama Niya at nabubuhay ngayon na kasama ang Panginoon. Kasama na doon yung paghihirap ng Panginoon. Kasama na doon ang pagnanasa na bilang mga lingkod. Kung tayo may mamamatay at mamamatay tayo para sa pananampalataya, iyon ay sukdulan ng kaganapan bilang isang alagad. Alam niyo po, pag binasa po natin ang buhay ng mga apostol, ang pagsusulat nila, ang kanilang pangarap ay mamatay katulad ng Panginoon. Mabuhay katulad ng Panginoon. At yun yung sukatan ng pananagumpay. Mag-alay ng buhay para sa Panginoon. At yun ang makikita natin dito kay Apostol Pablo. Siya po ay nagsulat nito habang siya ay nakakulong. Nung siya ay nasa kulungan, pinalalakas niya ang kanilang mga kapatiran. Sinulatan niya na
ang sabi niya doon, no, sa Pilipos 1:6, ang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo, ang siya ring magpapasakdal nito. Ito ang Apostol Pablo. At makikita natin dito sa Pilipos 3:10, no, ang kanyang nasa ay makilala ng gusto sa Jesus at maranasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Grabe. At bilang mananampalataya ngayon, para bang ang tao ay takot sa kamatayan, pero hindi ang mga unang alagad. Sa kanila, ang kamatayan ay isang ganansya. Kung ikaw ay mabubuhay sa Panginoon at mamamatay sa Panginoon, ito ay isang pakinabang. Kung wala ka ng takot sa kamatayan, lalong hindi ka manatakot mabuhay para sa Panginoon. Lalong hindi ka matatakot sa pagsubok, lalong hindi ka matatakot sa pag-uusig. Ay minsan, ang masabihan lamang isang mananampalataya nang hindi akma, na hindi niya gusto, para bang siya na ay pinagtakloban ng langit at lupa. Hindi pa nasasaktan ng pisikal. Grabe ito. Oh. Grabe, sabi ron, at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Kaya nga, ganoon na lamang yung pag-unlad at pag-usad ng gawain ng unang iglesia. Hindi sila takot sa kamatayan dahil alam nila si Jesus ay nagtagumpay mula sa kamatayan. At dahil doon sila'y magtatagumpay. Ano man ang pagsubok na daraanan nila, sila ay tatatag. Bakit? Sapagkat ang pundasyon nila ay hindi ang sanlibutan. Alam niyo, pagka ginawa mong pundasyon ng sanlibutan, ikaw ay panghihinaan. Pag ginawa mong pundasyon ang kayamanan, ikaw ay mawawala ng lakas dahil ang kayamanan ay nawawala ng halaga. Pagka ginawa mong pundasyon ang iyong pangalan, panghihinaan ka dahil kahit na ano ang ganda ng iyong pangalan, kahit na anong ganda ng iyong gawa, kahit gaano ka pakilala, may makikitang mali pa rin sa iyo ang mga tao. Bubutasan ka pa rin. Pero pag ang pundasyon mo ang Panginoon, ang iniisip mo, kung ang Panginoong Jesus na nagpagaling, ang Panginoong Jesus na nagpakain ng marami, ay pinako pa rin sa krus, ano pa kaya ako na kanyang alagad? So mga kapatid, gawin nating pundasyon ng ating buhay ang pagkabuhay muli ng Panginoon. Amen. Hindi ang sanlibutan na ito. Makikita natin ang sanlibutan na punong-puno ngayon ng takot. Punong-puno ngayon ng pangamba. At ang nakakapagtaka, maging ang mga mananampalataya ay puno ng pangamba. Na para bang sila ay taga rito sa lupa. Subalit tayo ay hindi na taga rito sa lupa. Nabuhay muli ang Panginoong Hesus upang ang kaisipan natin ay matuon sa mga bagay sa kalangitan. Hindi dito sa mga bagay sa lupa. Mga kapatid, alamin natin, kilalanin natin ang Panginoon at hanapin nating maranasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli. Ngayon, pagka naranasan natin yung pagkabuhay muli, yung resurrection power ni Jesus Christ, lagi natin tatandaan, ito po yung gumagawa at kumikilos sa atin. Ikaw ba ay nangihina ngayon? Ang Panginoon ay gumagawa at kumikilos sa iyo. Kung ikaw ay mananampalataya, ang sino mang nanampalataya sa Panginoon ay namatay na kasama niya at nabuhay na kasama niya. Ang Espiritu
na nagbuhay sa Panginoong Hesus ay ang Espiritu rin na gumagawa at kumikilos sa bawat isang mananampalataya. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin yon, habang ikaw ay may misyon pa dito sa lupa, walang bagay na makapipigil sa iyo. Amen. Habang ikaw ay may misyon pa dito sa lupa, walang bagay na imposible sa iyo. Dahil ang kapangyarihan na nagbuhay sa Panginoon ay parehong kapangyarihan na gumagawa sa iyo. Amen. Ang sabi roon sa Efeso 1:19, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Ano sabi doon? Hindi masukat. Alam niyo ho, maraming tao ngayon ang puno ng takot at minsan mga mananampalataya pa. Nagtatanong sila, pastor, malapit na nga ba ang paghukom? Malapit na nga ba yung katapusan ng mundo? Malapit na ba ang Antikristo? Malapit na ba yung ganon? Ano? Hinihintay mo ba yung Antikristo? O ang hinihintay natin ay si Kristo. Kahapon merong nagpadala sa akin ng isang video ng isang propeta. Yung propeta ay nagsasabi, malapit na yung katapusan, may mga pagtatatak ganito, ganyan. Mga kapatid, hindi ho makapangyarihan ang demonyo. Mas makapangyarihan ka kaysa sa demonyo. Mas makapangyarihan ka kay Satanas. Amen. Bakit? Dahil ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na mananampalataya ay gumagawa. So, hindi ho masukat yun. Wala hong limit yun. Wala kang dahilan para matakot. Maraming dahilan para ikaw ay manampalataya. Maraming dahilan para ikaw ay manalig sa Diyos na buhay. Lagi natin tatandaan, doon sa Mateo 24:14, ang sinasabing pinakahuling tanda ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay ang salita ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng paghahari ng Panginoon ay maipapangaral sa lahat ng dako ng mundo. At pagkatapos yun ay ang wakas. Ano ang hinihintay natin? Ang hinihintay natin ay matapos ang pangangaral ng Ebanghelyo ng paghahari ng Panginoon na walang tao ang mga pagsasabing hindi niya narinig ang Ebanghelyo ng Panginoon. Yun po ang hinihintay natin. Hindi ho yung Antikristo. Hindi ho yung masasama. Ang hinihintay natin ay ang paghahari ng Panginoon. Ang ginagawa po natin ay ang pangangaral ng Panginoon. Ang pangangaral ng mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ang kapangyarihan ng Panginoon para sa ikaliligtas. Ang sabi ni Pablo sa Roma 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Natatakot ka ba? Nahihiya ka ba? Huwag mong ikahiya ang mabuting balita. Mas makapangyarihan ang mabuting balita. Makapangyarihan ang katotohanan. Makapangyarihan ang Panginoon at ang kapangyarihan ng Panginoon ay gumagawa sa bawat isang mananampalataya. At yung kapangyarihan na yon ay di masukat. Walang paglalagyan. Kaya nga sinabi ko, kung ikaw'y mananampalataya, walang imposible sa iyo pag ikaw ay gumagawa ayon sa kaparaanan ng Panginoon at ayon sa misyon ng Panginoon. Bakit? Dahil sa iyo, kaya ka magtatagumpay ka dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa kalakasan ng Panginoon,
dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagawa sa iyo. Yung resurrection power ng Panginoon ay hindi ho na nangihina, hindi po yun nababawasan. Yes, maraming pagkakataon na manghihina ka. Minsan nakakapanghina pagkakausap mo lamang ay ang camera. Hindi ko alam kung may nakikinig sa akin o wala. O kung maayos yung wifi, signal. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, lagi mong tatandaan. Kung ang iniisip mo may nakapasak na bato sa iyong buhay, buhay ang Panginoon. At gaano mang kalaki yung nakapasak na bato, kaya niyang tanggalin. Amen. Walang malaking bato na makahihinto sa iyo habang ikaw ay gumagawa ng misyon ng Panginoon. Sa mga kapatiran ko, sa mga kapwa kong mga lingkod, wag ho kayong panghinaan sa mga nangyayari na ito, bagkus magpalakas kayo. May panahon na kailangan talaga tayong magpalakas. May panahon na para tayong ikinukulong. Hindi tayo ikinukulong para manghina, ikinukulong tayo para palakasin. May panahon na para tayong nasa Sabado de Gloria. Hindi natin alam kung ano ang gagawin. Pero ang kagandahan, merong araw ang Panginoon. Alam niyo ba bakit tayo sumasamba pag linggo? Dahil ang Panginoon natin ay nabuhay muli ng linggo. Unang araw ng linggo. Kaya buong linggo natin ay para sa Panginoon. Hindi na huling araw, kundi yung unang araw. Ngayon, ano ho ba yung kagandahan ng pagkabuhay muli? Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus ay ang basehan ng ating pananampalataya. Walang dahilan yung pananampalataya natin kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Jesus. Matatandaan natin ang Panginoong Jesus nagsabi, gibain ninyo ang templo na ito, sa ikatlong araw ay aking muling itatay. Hindi yung patungkol sa templo na ginawa ng tao, kundi mismo sa kanyang katawan. Ilang beses din niyang sinasabi na siya ay magdurusa, ipagkakanulo, mamamatay, pero muling mabubuhay. Alam niyo po, pag tayo po ay nagpalalim sa mga katotohanan ng Panginoon, kung ang bawat Kristiyano ay magpapalalim sa katotohanan ng Panginoon, mawawalan siguro ng Kristiyanong balat sibuyas. Amen. Alam niyo yung Kristiyanong balat sibuyas? Hindi ako pinansenyor, ayoko na. Alam niyo ang Panginoon, kasama pa niya, hinudas siya, binenta siya. Yung mga taong ginawa niya na masama, yung mga taong sumalubong sa kanya, sila din yung nagsabing ibako siya sa krus. Ang Panginoong Jesus may kapangyarihan magpatawag ng mga anghel para lipulin yung mga sundalong naghahagupit sa kanya, dumudura sa kanya, minumura siya, yung mga taong gumawa sa kanya ng masama, pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga po sinabi ni Apostol Pablo, walang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kung yung mga bagay na yon ay nakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, baliwala ang pangangaral na ito. Pero dahil nabuhay muli ang Panginoon, tayo mga kapatid,
Ang hinahangad natin dapat ngayon ay kung paano nabuhay ang Panginoon. Paano siya humarap sa mga tao na nag-usig sa Kanya. Paano niya sinabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, kung tayo po'y magpapalalim sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, maraming tampuhan ang magwawakas. Bakit? Ni hindi ka pa nga binenta. Ni hindi ka pa hinagupit. Pero sino ba ang binenta nito? Siya po ay hindi basta tao. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, nang pasimula ay salita, nang pasimula ay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Siya na sa anyong Diyos ay hindi niya pinanghawakan yon, kundi siya po ay nahayag bilang isang tao, bilang isang alipin. Bakit? Para sa iyo, para sa akin. Para sa ating mga makasalanan. Namatay siya hindi dahil mabait tayo, hindi dahil mabuti tayo, namatay siya dahil tayo'y makasalanan. At ang pagkabuhay muli ni Jesus ay ang basihan ng ating pananampalataya. Ito rin ang basihan ng ating pamumuhay. Kung napagtagumpayan ng Panginoon ang mga bagay na iyon, magtatagumpay din tayo sapagkat ang kapangyarihan na bumuhay sa Kanya ay kapangyarihan ding gumagawa sa atin. The resurrection of Jesus is the basis of our faith. Ano ba ang basihan ng iyong pananampalataya? Basihan ba ng iyong pananampalataya na ikaw ay pinagpapala? Yaman mo, paano pag nawala yan? Wala na rin bang pananampalataya? Ang katotohanan po ay si Jesus ay nabuhay muli. At bakit ko masasabi? Tingnan ninyo po yung mga alagad. Nung hinuli ang Panginoon ng buhay pa siya, nagtakbuhan yung mga yun. Kung siya talaga'y nanatiling patay, paano pa si Pedro? Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na maipangaral si Jesus? Paano nila maibibigay ang kanilang buhay sa Panginoon na nagsinungaling sa kanila na nagsabi mabubuhay siya at hindi siya nabuhay? Makikita natin sa mga alagad yung pagbabago. Mula sa duwag, nagkaroon ng tapa. Nagkaroon ng kapangyarihan. Nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang mabuting balita. Minahal nila ang Panginoon hanggang sa kanilang kamatayan. Ngayon, di ka lang napansin, ayaw mo nang mag-church. Hindi ka lang nabati, ayaw mo na. Bakit? Ang tatao ba ang pinaglilingkuran mo? Hindi ba ang Diyos na buhay? Si Jesus ang basihan ng ating pananampalataya. Ang kanyang muling pagkabuhay ang basihan ng ng ating pananampalataya. Mga kapatid, mas makapangyarihan ang Kristo kaysa kay Corona. Amen. Amen. Mas makapangyarihan ang Panginoong pinaglilingkuran natin kaysa sa virus. Mawawala ang lahat pero ang Panginoon ay mananatili. He is the same yesterday, today, and forever. At
ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay ang basihan ng ating pagkawalang sala. The resurrection of Jesus is the basis of our forgiveness, the basis of our justification. Hindi na tayo ngayon tinuturing na makasalanan, kundi tayo mga makasalanang pinatawad. Magkaiba ho yun. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat ng ito. Mag-uwian na lamang tayo kung si Kristo hindi nabuhay. Okay lang talaga, hindi tayo magkita-kita dahil si Kristo hindi nabuhay. Pero dahil buhay si Kristo, tayo ay may kapatawaran. Tayo ay pinatawad. At dahil tayo pinatawad at nilinis, walang dahilan para tayo mahiya na lumapit sa ating Panginoon. Nakakalapit tayo ngayon sa trono ng kahabagan ng Diyos. Nakakalapit tayo ngayon sa trono ng Ama sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Gaano ka-importante yun? Ang ibig sabihin yun, mga kapatid, yung mga panalangin natin, dinirinig ng Ama. Yung mga iyak mo na hindi naririnig ng kapwa mo, naririnig ng ating Diyos na buhay. Amen. Yung mga problema mo na hindi mo masabi, alam na ng Panginoon. Yung malalaking bato, tanggal na yon sa Panginoon. Walang dahilan para hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pagka ikay nanampalataya sa Panginoon, ikay nilinis, pinatawad, hindi ka lamang ginawa niyang lingkod, ikay isang anak niya. Kung ang mga magulang ay nakapagplano ng mabuti sa kanyang mga anak, lalo na ang ating Ama. Kaya nga po sinasabi ko, mga kapatid, walang dahilan para mabuhay kang talunan dahil ang Kristong pinaglilingkuran ay Kristong nagtagumpay. Nabuhay muli. Nabuhay muli ang Panginoon. Hindi siya natalo ng kamatayan. Hindi siya natalo ng dyablo. Hindi siya natalo nila Pilato. Kung ang akala mo, ang kalaban mo ay Pilato, wala ho yan sa Panginoon. Sa Panginoon yung mga Pilato ay mga para lamang palito. Nariyan ngayon, mamaya wala. Pag nasunog, pag sinunog, pag nag-apoy. Ano ho ba ang mga dahilan bakit tayo nanghihina sa pananampalataya? Ano ba ang mga dahilan bakit tayo natatakot? Mga kapatid, huwag kang matakot sapagkat ang humahawak sa buhay mo ay hindi basta lamang tao, kundi siya ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na matagumpay. At yung Diyos na matagumpay na yon ay ang basihan ng ating pananampalataya kasama ng Diyos. Sabi dito, no? Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Ano raw? Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. At ganoon din sa bawat isang mananampalataya. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa atin. Bakit? Sabi rin sa verse 11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kanino ka nabubuhay?
Kay Kristo Jesus. Nabubuhay ka kay Kristo Jesus. Amen. Nabubuhay ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Nabubuhay ka sa Kanya na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Nabubuhay ka sa Kanya na nagsabing siya ang buhay at siya ang muling pagkabuhay. Nabubuhay ka sa Kanya na siya ang nagsabing siya ang tinapay ng buhay. Kung tingin mo wala nang lasa ang iyong buhay, wala nang kwenta ang iyong buhay, lumapit ka sa Panginoon sapagkat siya ang tunay na tinapay ng buhay. Amen. Kung akala mo ikaw ay wala ng pag-asa, kung ikaw ay nauuhaw dito sa mundo, humanap ka ng tunay na tubig at ang Panginoon ang tunay na tubig. At pag siya ay nagbigay ng tubig, ito po ay hindi mauubos. Mula doon, sa Kanya, ay manggagaling ang buhay na tubig. So ano ho ba mga kapatid ang makapaghahadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon? Ano ba ang mga bagay na makapagsasabi na, Panginoon, mapupuno ako ng takot? Wala tayong dapat ikatakot na buhay ang Panginoon. Yung mga babae na pumunta doon sa puntod, maraming dahilan para sila matakot noon. Bakit? Dahil una, maaari silang matakot doon sa mga sundalo na nagbabantay. Pangalawa, maaari silang matakot. Ano ba sasabihin ng mga tao? Pero hindi sila natakot. Humakbang sila sa pananampalataya. At paghakbang nila sa pananampalataya, ang pinoproblema nilang malaking bato, tinanggal na ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, walang dahilan para hindi ka humakbang sa pananampalataya. Doon sa unang hari 7, ikalawang hari 7, 2 Kings 7, may kita natin doon si Prophet Elisha. Habang ang buong Israel, yung kaharian ay kubkob ng mga kaaway. At ang sabi ng mga tao, paano sila? Mamamatay na sila. Sabi ng propeta, hindi kayo mamamatay. Bukas pa lamang ay makakain kayo ng tinapay. Makakain kayo ng pagkain. Makakain kayo ng masagana. Pero hindi siya pinaniwalaan. May mga taong hindi naniwala. Ang sabi niya, makikita nyo lamang. Pero hindi nyo matitikman. Alam niyo ho, tanggalin ho natin yung hindi pananampalataya. Palitan natin ng pananampalataya. Merong 4 na ketonge. Nagbaka sakali. Lumakad. Pagdating nila doon sa kampo ng kaaway, wala na yung mga kaaway. Ang natira ay mga pagkain. Mga kapatid, huwag mo sabihin na wala nang supply kay Mayor. Wala nang supply galing kay Barangay Captain. Wala nang 5,000, wala nang 8,000 galing DSWD. Dahil ang supply mo ay manggagaling sa Panginoon. Amen. Hindi sa tao. Ang mga tao ay kasangkapan lamang. Maaring makalimutan ka ni Barangay Captain, hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Amen. Kung ikaw'y mananampalataya, hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ay kayang mag-utos ng uwak para pakainin ang kanyang matapat na lingkod. Kung mga ibon sa parang hindi niya pinababayaan, masigit ka pa. Buhay ang Panginoon. Siya po ang gawin nating basehan ng ating pananampalataya. Huwag ho nating gawing basehan ang sinasabi ng sanlibutan. Huwag ho nating gawing basehan ang sinasabi ng Facebook. Gawin mong basehan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos kayang gumawa ng himala na hindi mo pa naiisip. Pinoproblema ng 3 babae yung malaking bato.
Pero kahit namumblema sila, humakbang pa rin sila sa pananampalataya. Pag humahakbang ka sa pananampalataya, yung mga bato ng problema ng buhay ay tinatanggal ng Panginoon. Humakbang ka sa pananampalataya. Buhay ang ating Diyos. Hindi siya namatay kailanman. Hindi siya kailanman mamamatay muli. Hindi siya natalo ng kamatayan. Isang beses lang siya namatay. Pagkatapos nyon, nabuhay siyang muli at hindi na siya mamamatay muli. Namatay siya para tayo ay tubusin sa ating kasalanan upang tayo ay hindi na mamuhay sa kasalanan kundi para sa Kanya mamuhay tayong kasama ng Diyos. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng pag-aari sa Kanya. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus, mabuhay ka kasama ng Diyos. At hindi magpapayabaya sa iyo ang Diyos. Ang magulang na mabuti ay hindi magpapabaya sa kanyang anak. Maging yung kanyang isusubo ay ibibigay sa kanyang anak. Pero ang Diyos natin ay hindi basta lamang magulang na nauubusan. Hindi po siya nauubusan ng supply. Maging matapat ka, magtapat ka sa Panginoon, papalitan niya yung pangamba mo ng pananampalataya. Amen. Iniisip mo pa lamang na problema, sinod niya na. Nauna na lagi ang Panginoon bago pa mangyari ang mga bagay. Huwag kang mag-worry. Buhay ang Panginoon. Amen. At sa oras na ito, nasaan man tayo, tayo man ay nasa kwarto, kasama man natin ang ating pamilya, anuman ang ating ginagawa, o nasaan man tayo, narito ka man sa Taiwan, nasa Pilipinas ka man, sa lahat ng nakapakikinig at nakapanonood ng broadcast na ito. Ang mabuting balita, nagtagumpay ang Panginoon. Walang dahilan para hindi ka mabuhay na may pananagumpay. Amen. Manampalataya ka. Kung ikaw ay nanghina at ikaw ay tumalikod sa Panginoon, panahon na para ikaw ay manumbalik. Kung hindi mo pakilala ang Panginoon, ngayon na ang oras ng kaligtasan. Now is the day of salvation. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas. Tumalikod ka sa kasalanan at sumunod ka sa Kanya. Kung ikaw ay wala pang iglesyang pinaglilingkuran, wala ka pang church na dinadaluhan, humanap ka ng isang church na tinuturo ang Biblia ng kabuuan. Kung ikaw ay narito sa Taipei, kung ikaw ay nasa Taiwan, ikaw po ay welcome po sa Tagalog Fellowship. Pag nag-normal na lahat, welcome kayo dito. Kung ikaw ay nasa Taiwan at malayo ka at merong ilang kayo, pwede kayo magsimula ng gawain dyan. Padadalhan namin kayo ng Bible study. Huwag ho tayong magpapigil sa mga bato ng buhay. Tanggalin po natin yon. Tayo po ay sumunod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, kayo na matapat at sapat, dinadalahin ko po ang kapangyarihan mo ay dumaloy sa bawat isa na nakapanonood ng video na ito. Dalahin ko po ang kapangyarihan mo ay dumaloy. Maging sa mga kapatirang kasama ko po rito, dalahin ko po ang kapangyarihan na nagbuhay sa Panginoong Jesus, ang kapangyarihan ding kumilos sa bawat isa. Magpalakas ng kanilang pananampalataya. Panginoon, gaano man kalaki ang bato na problema ng kanilang hinaharap ngayon, kayo po ang magtanggal, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mga may sakit at karamdaman, dalahin ko po ay kagalingan. Sa mga tao, Panginoon, na naguguluhan, dalahin ko po ay kapayapaan. Yes, Lord. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kayo po ang gumawa ng himala sa bawat isa na nakapanonood ng broadcast na ito. Yes, Lord.
Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.